Yan o, sana all. Tayo po ay manalangin. Tayo po ay tumayo. Panginoon, salamat po God sa umagang ito, Panginoon, na pinagtipon-tipon mo kami para kami ay magkakasama, Panginoon. This is the day na ginawa mo, Panginoon, first day ng campaign period. Salamat sa mga tao, mga kaibigan namin na nandito, Panginoon, para join, Panginoon, sa first day of campaign, O God. Lord, bless niyo po si Kong Red Liaga sa campaign niya, Panginoon. Samahan niyo po siya palagi at ingatan. Ilayo niyo po sa anumang kapahamakan, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong banal na espiritu, O God, ang mangusap sa amin. Guide us and protect us, O God. Bless mo po ang bawat isa na nandito, Panginoon. Ang mga media team, Panginoon, ang mga supporters namin, ang mga cameraman, Panginoon, i-bless niyo po ang bawat isa. Ikaw, O God, ang may taas sa umagang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Hey. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa paunang araw ng kampanya po ng ating pambato na si Congressman Red Liaga. Palakpakan po natin si Congressman. Salamat po. Okay, so ngayon po, kaya po tayo magkakasama kasi magbibigay po ng paunang pakayag tungkol sa intensyon niya na maging kongresista si Congressman Red Liaga. Pero bago po natin marinig yung kanyang mensahe, magkakaroon na po tayo ng konting press briefing kasi ang pag-uusapan po natin ngayon ay ano ba yung mga magiging plataforma niya. So, actually po, nung tinatalakay ni Kong Red yung kanyang gustong maging mga plataforma, na-envision niya na hatiin sa dalawang bahagi yung kanyang proyekto. Isang short term at saka isang long term. Kasi dahil nga po dadalawang taon lang yung malalaan kung sakaling palarin siya, maririnig po natin ngayon yung mga programa at proyekto niya. So para bigyan ko lang po kayo ng konting summary, para po dun sa mga short-term program niya or yung mga paunang mga programa at proyekto po na kailangan ng agarang solusyon, kasama po dyan yung pagpapalakas ng social services, lalong-lalo na po sa panahon ng sakuna para agaran pong maibigay yung tulong pinansyal, yung pong pagkain, tsaka po maayos na tutuluyan kung kailangan po ng evacuation. Pangalawa po, yung pagbibigay ng mga benepisyo sa iba't ibang sektor po ng mabilisan at sapat. Pangatlo po is yung pagsasaayos at pagpalawak ng mga kalsada para po iwas sa trapiko. Pang-apat po yung paglikha ng modernong disaster risk reduction plan na angkop po sa bawat barangay. Kasi kung makikita po natin, bawat po syudad, bawat probinsya, merong disaster risk reduction plan, pero pangkalahatan. Ngayon ang gusto sana ni Kong Red, yung bagay sa bawat barangay dahil magkakaiba naman po yung geographic location niya. Next po, yun nga, gustong maglunsad ni Kong Red ng mobile health clinics para po sa bawat barangay. Siyempre, isusulong din niya yung waste segregation at saka po yung livelihood skills para po sa mga nais magtayo ng negosyo. Para naman po dun sa long term, ayun, yung pagpapatayo po ng bagong ospital na may mataas na bed capacity. Pangalawa po is pagbubukas ng Universidad po ng Antipolo kasi gusto ni Kong Red na hindi na aalis yung mga college students natin, hindi na sila lalayo sa Antipolo. Ayan, sunod po, siyempre yung dagdag sahod sa mga guro, isusulong po niya yan, susuportahan niya lahat ng bills na na-file para po maisulong yan. Pero habang iniintay po natin na mag-materialize yan, ang gusto ni Kong Red ay magbigay ng monthly allowance po para matugunan man lang yung mga pangangailangan. Kasi alam po natin ang mga guro minsan, di ba, humuhugot din sila sa sariling bulsa para doon sa job allowance. So, yan ang envision po ni Sir Red. Tapos, gusto niya siyempre socialized housing para po yung mga kababayan natin na nagsusumikap, gustong magkaroon ng sariling tahanan, may maayos at dissenting tahanan. At higit po sa lahat, yung gusto niya yung reforestation po ng lahat po ng mga kagubatan na nasira. Kasi ang Antipolo po ayon sa pag-aaral ni Sir Red ay prone po sa landslide. So, yun po yung mga gusto niyang maiwasan. Ngayon, kung mapapansin po ninyo, kumpara po sa ibang kandidato, yung kanya pong mga plataforma ay medyo maikli kasi gusto niya na ma-maximize according lang dun sa baka 2 taon lang siya mabigyan ng pagkakataon na mamuno. So, para realistic lang, no? So, bago po natin marinig si Sir Red, kilalanin po muna natin yung mga kaibigan natin ngayon, no? Mula po sa preso.
Unahin ko po muna mula sa Ronda Balita si Sir Joel Cabactulan. Hello po, yan, palakpakan po natin. Mula naman po sa Law Server, si Sir Jimmy Mahusay. Ayan. Mula naman po sa Tonight Police File, si Sir Edwin Moreno po. Ayan. Mula naman po sa isang kaibigan po nating vlogger, si Sir June Dagangon. Yan, hello po sir. Maraming salamat po. Yan, mula po sa Ronda Balita, si Ma'am Cecilia Argilles. At saka po si Ma'am Marites Escoto po. Ayan, hello po, welcome po. Ayan, mula isang vlogger pa rin po na kaibigan natin, si Sir Warren Castellanes, tama po ba? Ayan. Mula naman po sa, pasensya na po, hindi ko po mabasa, si Sir Jemski na lang po. Jemski. Jemski. Ayun, Sir Jemski, hello po, welcome po. Ayan. Sunod, tapos yung mga kaibigan pa po nating vlogger, si Sir Edwin Bolus, dito po, si Sir Alvin Manansala, ayan, si Sir Herbert Salomo, si Sir Leo Puno, at saka po si Sir Benji Canaga. Siyempre kasama din po natin si Ma'am Lynn Casiroman, si Ma'am Roslyn Gabrillo, si Sir po ba ma'am? Sorry po, si Frank Gulyami po. Frank Gulani. Ayan po, hello po. Ayan po, sorry po. Frank na lang, Gulani Opo. pa. Si Sir Benjamin Banavida Jr., si Sir Jasper Justo, ayan, si Sir Lordy Nebres at si Sir Alex Dumay, ayan. So, welcome po, ariin po ninyong tahanan itong HQ ni Sir ni Kong Red, ayan. So, ngayon pa magpo-proceed na tayo sa question and answer, no? So, gusto po ni Sir Red, maging malaya po yung talakayan. Wala po siyang hindi sasagutin, no? Pero bago po natin tanungin or ilagay sa hot seat yung ating pambato sa Kongreso, pakinggan po muna natin. No pressure, Sir Red. Ayan. Sir, Pakinggan po muna care mo natin. talaga. Ngayon lang kasi ako nakaharap sa camera. Ang ganda pala humarap sa camera. Ay, ang pugi mo, sir, oh. Oo. Pakinggan po muna natin ang opisyal po na paunang pahayag ng intensyong maglingkod ng ating pambato para sa 2nd District ng Antipolo, Congressman Red Llaga. Yes. Salamat po. Sa salitang English, thank you. At sa salitang Bisaya, Saya, sir. dagang Saya. salamat. Salamat. Ilocano. Nagyaman kami. Yaman kami. Yaman. At ating po lahat, magandang umaga po. Agyaman ka. Marami pong salamat at kayo ay naparito at pinaunlakan nyo po ang oras na ito para sa ating press con at pagpapahayag po ng ating advokasya. Na pinasasalamatan po ang bawat isa. Lahat ng ina-acknowledge ni Kuya JP sa umagang ito na narito lang ngayon lahat. Maraming pong salamat. Palakpakan natin bawat. Unang-una, ako ay nagpapasalamat sa Panginoong May Kapal. Dahil sa Kanya, ang lahat ng ito ay naging posible. Palakpakan natin Panginoon. Sa ating mga kapatid na Muslim, salamat kay Allah. Sa ating mga iba't ibang reliyon, maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Ano po, at narito tayo ngayon. So, ako po ay magbabahagi ng ating advokasya bilang kandidato kongresista ng 2nd Distrito ng Antipolo. Sa ating mga kaibigan mula sa iba't ibang media organization at digital platform, magandang umaga po sa inyo lahat. Umaga po. At higit sa lahat, ang ating pangunahing dahilan kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito. Ang ating mga pinakamamahal na kapwa, Antipoleños, lalo na sa aking mga kababayan sa 2nd Distrito ng Antipolo. Mabuhay, magandang umaga po mga kababayan ko, Antipoleños. Sa araw na ito, sa harap ng inyong lahat, ay ihahayag ko ang aking intensyon, ang pagbabago
na napakatagal nang hinihintay ng ating distrito. Buong pagpakumbaba ko pong inaalay ang aking sarili upang pangunahan ang pagbabago na matagal nang hinihintay ng ating distrito. Hindi ko po may pangangako sa inyong lahat, langit at lupa, dahil kung sakaling palarin na tayo, humigit kumulang 2 taon lamang po muna ang ating iseserbisyo, mapapaglingkuran at makakapaglilingkod. Pero kung papalarin natin ang tunay na tapat at totoong serbisyo publiko, walang panahon ang kapos at walang sandali ang masasayang basta senseryo ang serbisyo. Bilang kinatawan ng 2nd distrito ng lungsod ng Antipolo, nahati ang aking programa at proyekto sa 2 bahagi. Una ay ang short term at ang pangalawa ay ang long term plan. Para sa short term project, susolusyonan natin ang mga problema at issue ng ating distrito sa kailangan ng agarang solusyon dahil sa mga suliranin na hindi pwedeng paghintayin. Unang-una, nariyan ang social service. Kailangan sa panahon ng trahedya at sakuna, agad-agad may masisilungan ang ating mga kababayan. May mapupuntahan at may tulong mabilisan para sa mga apektadong kabahayan. Mayroong evacuation plan na angkop sa geography ng bawat barangay at komunidad. May agarang gamot, pagkain, at ibang pangunahing pangangailangan. Ang benepisyo ng ating mga kapuspalan na mga kababayan, ang mga senior citizen, sa mga person with disability o PWD at iba pang sektor, hindi patatagalin, hindi iipitin at hindi rin kukupitan. Makukuha ninyo ang agarang at buong serbisyo. Ang mga karamdaman at walang pamasahe, mga may karamdaman, papuntang pagamutan, hindi na kayo mangangamba. Sa ilalim ng pamumuno ni Congressman Red Liaga, magkakaroon tayo ng mobile health clinic para may mga doktor at espesyalista na mismo pupunta sa inyo para gamutin ang inyong mga karamdaman. Para sa mga nagsusumikap maghanap buhay, para ito sa mga ating mga manggagawa, gagawin natin ang lahat upang magkaroon kayo ng maayos na tahanan na matatag ninyong inyong-inyo, na matatawag nyong inyong-inyo, at magsisilbing bunga ng lahat ng inyong pinaghihirapan. Sa larangan ng edukasyon, maiting tayong makikipagtulungan sa Department of Education at sa iba pang edukasyon expert upang makabuo tayo ng komprehensibang invention program para matulungan ang mga learner at hirap magbasa at magsulat kahit nakaabot na sila ng high grade level. Higit sa lahat, malinaw po ang stand ni Kong Red Liaga
kapag tayo ay nahalal sa Kongreso, na susuportahan natin ang pagripaso sa mass promotion ng mga mag-aaral na sanhi ng learning gap na magpapababa ng kalidad ng edukasyon sa kasalukuyan. Susuportahan din natin ang pagsusulong ng dagdag na sahod para sa mga guro sa pampublikong eskwelahan. Nice. Ang pagkakaloob ng scholarship sa mga magnanais magmasteral, magdoctorate na mga teacher sa publikong paaralan, susuportahan din natin. Yes. Para naman sa long-term program, napakalaga po nito, ang long-term program. Kailangan nating unahin ang pagpapasaayos ng mga infrastruktura. Ang mga baku-bakong kalsada, at mga lugar na dapat ay sementohin na. Pero hanggang ngayon ay nakararanas pa rin ng flash flood at landslide tuwing bagyuhan, kakulangan ng malawak at maayos na mga alternatibong daan. Sobra ang trapiko sa ating nararanasan. Sobra po ang traffic na ating nararanasan dito sa lungsod ng Antipolo. Realidad po yan. Isusulong din natin ang pagpapagawa ng karagdagang ospital na may mataas na bed capacity. Ito po yung DOH Modern Public Hospital. Isusulong po natin na ipagawa yan dahil ito po ay pangangailangan ng ating lungsod. Pinakahuling isusulong natin ay ang environment and preservation sa pamamagitan ng pagbalanse ng paglago ng kaunlaran nang hindi isasakripisyo ang kalikasan. Ito ay upang maiwasan na rin ang iba't ibang sakuna dahil hinayaang masira ang kalikasan alang-alang sa progresibo. Sa ilalim po ni Red Liaga, hinding-hindi iyan mangyayari. Ang mga nabanggit ko po na mga programa na mahaba at konkreto plano natin sakaling tayo ay mapagbigyan manalo at makapaglingkod. Gusto ko pong magpakatotoo sa mga Distrito 2. Hindi po ito lahat ng ito'y magagawa natin sa loob ng 2 taon. Pero sa abot po ng aking makakaya, gagawin natin lahat at matupad ang lahat kaya nating tuparin sa lahat ng ito. Kasama na rin natin dito ang pagpapagawa, isusulong natin ang pagpapagawa ng Universidad ng Antipolo. Ito ang isa sa mga long-term plan ni Red Liaga sa 2nd distrito ng Kongreso sa Antipolo. Ang mga kabataan na siyang nagsisilbing pag-asa ng ating bayan, sila mismo ay ating tutulungan. Sila mismo ay bibigyan natin ng pinakatiyak na programa para sila ay magkaroon ng bawat kinabukasan. Ang kabataan ang magsisilbing tiyak na kinabukasan ng ating pamahalaan. Hindi natin papabayaan ang ating mga kabataan. Yan ang dahilan kung bakit ako tumakbo bilang kongresista ng 2nd distrito ng Antipolo. Kung gusto natin magawa ang kaunlaran na kay tagal na nating hinahangad. Kung gusto natin gumising sa tunay na pag-asa
na hatid ng bagong kabanata ng ating paglalakbay. Mangyaring isulat lamang po sa inyong mga balota ang pangalan ni Red Llaga bilang kongresista ng ikalawang distrito ng lungsod ng Antipolo. Buhay si Kong! Maraming pong salamat. Ito po pa lang ang ating mga katagang at programa, plataforma na ating inihahain sa ating mga kababayan dito sa ikalawang distrito ng Kongreso sa Antipolo. China-challenge ko po ang mga mamamayan ng ikalawang distrito ng Antipolo. Ngayon po ay simula na ng ating kampanya, official campaign sa ikalawang distrito ng Antipolo para sa Kongreso. Marahil matagal na tayong panahon na paulit-ulit ang pangako. Paulit-ulit ang mga pangako. Paulit-ulit pa rin na napapako. Panahon na po. Try me. Try me. Try me. Antipolo. Ikalawang distrito ng Antipolo. Try me. I will serve you. I will offer myself to whole Antipolenian. Buhay si Kong! At hindi ko po kayo bibiguin sa inyong tiwala na ibibigay sa akin bilang kinatawan sa ikalawang distrito ng Antipolo. Marahil ito na ang simula ng isang bagong kongreso sa ikalawang distrito ng Antipolo. Kulang ang salita, pero mas marami dapat ang gawa. Yes! Yan si Kong! Mabuhay si Kong! Try me, mga kababayan ko sa ikalawang distrito ng Antipolo. Try me, open our eyes, open our heart. This is our time. This is our time. Tama na ang labis na panliling lang. Tama na ang mga pangako na napakatagal na napako. Tama na ang mga ginawa nating sakripisyo. Ngayon naman, tayo namang mga Antipolenians. Tayo namang mga ikalawang distrito ng Antipolo, mga mamamayan na kung saan naghahangad ng tunay na pagbabago para sa ating ikalawang distrito. Ang pagbabagong ito'y hindi natin para lang sa atin ngayon. Ang pagbabagong ito'y ihahanda natin para sa mga susunod na henerasyon at saling lahi ng ikalawang distrito ng Antipolo at buong lungsod ng Antipolo. This is our beginning, and this is the time for real change. The real change is this, the time. Muli po, ako ay nananawagan sa ating mga kababayang Antipoleños sa ikalawang distrito ng Antipolo bilang kandidato sa Kongreso. Alam ko na nananabik na ang bawat isa sa inyo. Ako rin ay nananabik na. Ako rin ay excited na. Ako rin ay nangangarap sa isang malinis at payapa na eleksyon na gaganapin sa March 14, 2026. Yes! Mabuhay si Kong! At inaanyayahan ko at ating hinihikayat ang lahat ng Antipoleño, lalong-lalo na sa ikalawang distrito ng Antipolo. Bumoto po tayo. Ibigay po natin ang ating best sa pagboto. Suriin natin ng totoo. Hindi lang ako, kundi kaming lahat na tumatakbo at kandidato. Panalangin natin na ang eleksyon na ito'y maging mapayapa. Mailuklok natin ang tunay na may malasakit at pagmamahal sa mamamayan sa ikalawang distrito ng Antipolo.
nananawagan po ako sa mga puso ng Antipoleños. Nananawagan ako sa bawat Antipoleños. Taal man o dayo, anuman ang kulay natin, anuman ang kulay nyo, mag-iisa tayo ngayon. Muli po ang aking lubos na pasasalamat sa ating mga kababayan sa ikalawang distrito ng Antipolo, sa mga puno naglilingkod sa ating iba't ibang sangay ng gobyerno, sa mga barangay captain na alam ko na nakikinig ngayon. Shout out sa inyo. Shout out sa inyo. Mahal ko kayo. At ang si Kong Red Llaga, ang kongresistang maglilingkod, pati ang boses ng barangay, lahat po yan ay kakatawanin ko sa Kongreso. Yan o. Walang maiiwan, walang tititigan, walang papanigan. Lahat tayo pantay-pantay. Salamat. Gayon din, ina-acknowledge ko ang ating punong lungsod, ang ating mayor ng lungsod ng Antipolo. Alam ko na nakikinig ka, Mayor Jun Inares. Panahon na rin para magkaroon ng isang tunay na pagbabago sa ikalawang distrito ng Antipolo. Salamat po, Mayor. At kayo katuwang, kabahagi at kaisa ni Kong Red Llaga sa simulain at hangarin na makapaglingkod sa ikalawang distrito ng Kongreso sa Antipolo. Sa ating lalawigan ng Rizal, sa ating Governor Nina Inares, salamat po at binigyan niyo kami ng pagkakataon ng karoon ng special election ang ikalawang distrito ng Kongreso ng Antipolo. At alam natin na mahal tayo ng ating gobernador dahil gusto niyang punan at magkaroon ng kinatawan sa ikalawang distrito ng Kongreso dito sa Antipolo dahil ang Antipolo ay bahagi ng lalawigan ng Rizal. Ngayon na natin uumpisahan na ang boses ng mamamayan sa ikalawang distrito ng Antipolo ay boses nating dadalhin doon sa Kongreso. Yan ay kakatawanin ni Congressman Red Llaga. Yeah. Alam ko po na